Salamat po at ngayon ay last Sunday na po ng January. Sabi nila ang haba daw ng January. Totoo ba yun? Mahaba nga ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, di ba, nandito tayo ngayon? Amen. So bago po tayo magsimula sa mensahe, tayo po yung manalangin muna. Yumuko po muna tayo. Panginoon, salamat po dahil nandito po kami, may kalakasan at punong-puno ng biyaya ninyo. Hayaan niyo po, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, sa mensahe ninyo. Gawin niyo lamang po akong vessel ninyo, Panginoon, upang ihatid ang mensahe niyo po sa lahat po ng inyong minamahal. Sa inyo po lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So nasa series po tayo ng Life in Focus. Ano ba yung Life in Focus? Okay, siyempre, una sa lahat, ifo-focus natin ang mata natin sa Panginoong Hesukristo. Siya lang po talaga yung focus natin. Wala na pong iba. Kung may nangyayari man po sa atin sa mundong ito, nandyan po ang Panginoong Yesus, siya lang po ang focus. Amen ba? Amen. So, bago ko po simulan yung aking tuturo, balikan po natin yung nakaraang tinuro ni Pastor Je. Okay. So ano po ba yon? Balikan natin yung 1 John 5 verse 10 to 12. Sabi dyan sa 1 John 5 to 12, and this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Sino ba yung Son dyan? Si Jesus Christ. So sabi dyan, binigyan niya tayo ng eternal life. Okay. Ano ba yung eternal life sa Greek? Yan po ay ang Zoe. Ang buhay ng Diyos ibinigay sa atin. Amen? So, yung mga tao akala, yung eternal life makukuha lang pagka nasa coffin na, o kaya naman na-cremate na. Hindi po. Ang eternal life, once na tinanggap nyo si Jesus Christ, agad-agad nasa atin na po iyon. Kasi yung eternal life ay buhay na galing sa Diyos. Amen ba? Okay, so ang lahat naman po talaga ng tao mabubuhay after this life sa mundo. Yun nga lang, yung kailangan nga malaman na iba. Tayo alam na natin kung saan tayo pupunta, tama? Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Kasama si God sa heaven or sa hell. Kaya tayo, ngayon pa lang, alam natin, makakasama natin si God. Amen? Actually, kasama na natin si God ngayon. Ang Holy Spirit nanananahan na sa ating born-again spirit. Amen? Okay, so what is eternal life? Sabi diyan, it always comes from and is sustained by God's self-existent life. Galing lang yan sa Diyos. No? Galing sa Diyos at sinusustain ng Diyos. Diyos lang ang makakapag-sustain yan. Wala nang iba. Eternal life is not only living forever with God. In eternity, it is quality of life that centers around the relationship with God the Father through Jesus, His Son, which we have now. Ang sentro po ng ating buhay, hindi ang sarili natin. Ang sentro po ng ating buhay ay si Jesus. Amen. So, kaya ngayon, dahil nanananahan na ang banal na Espiritu sa atin, na wala na ang sinful nature natin, we are new creature. Bago na tayong nilalang. So, kung bago na tayo nilalang, we can live the eternal life by renewed understanding of worship. Meron ka ng bagong pagkatao. So, marirenew na yung pagkakaalam mo, pagkakaintindi mo sa worship. Dati po, alam ko, ang pagkakaintindi nyo sa worship ay yung sumasamba lang dito, sumasayaw, basta may music na sa Panginoon. Hindi po.
Worship is a lifestyle. Ano yung ibig sabihin ng worship is a lifestyle? Anything na ginagawa mo sa Panginoon ay worship. Like for example, sa mga estudyante natin, ginagawa mo yung assignment mo, ginagawa mo yung requirements sa school, at sabi mo, Lord, it's for your glory. Worship yon. Ginagawa mo yung trabaho mo sa opisina o negosyo mo, Lord, thank you sa biyaya mo, it's for your glory. Worship yon. Okay? Yung nasa opisina ka, sinisinop mo yung mga binigay na biyaya ng Panginoon sa iyo, sinisinop mo, hindi mo sinasayang, it's worship. Okay. So worship is a lifestyle. Yung pagkanta dito, yes, totoo yan. Isa lang po sa worship yung pagkanta. Okay? Amen? So next, we can live the eternal life by renewed habit of prayer. Dahil nga po, nasa atin na ang banal na Espiritu, kahit saan po tayo, no, makakalapit tayo sa throne of grace. Throne of grace. Lord, tatawid ka. Lord, samahan niyo po ako sa aking pagtawid. Kasi dati, ang concept nila sa prayer, ano lang yung luluhod sila, tapos kailangan nakapikit, kailangan tahimik, ganon. Hindi po. Dahil ang Holy Spirit ay nasa atin na kahit nagsusulat ka, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, ano po bang isusulat ko sa papel ko? Okay? Lord, nandito po ako, kasama ko sila, ano po ba ang mga gagawin ko? Yun po yung prayer. No? Sabihin, conscious ka na lagi mong kasama ang Diyos. Next, we can live the eternal life by dedication for ministry. Okay. Yung ginagawa po natin ito, kahit sabi nga, narinig ko sa isang preaching dito, just be there. Just be there. No, dedication for ministry. Okay, alam niyo po ba, nung una po kaming naging Christian, ang una po naming ministry, tagaligpit po ng silya at tagawalis. Hanggang napopromote na po, unti-unti. Tagabukas na lang ng pintuan, susunod kung ano-ano na pong ministry, basta inilalapit po namin ang sarili namin sa ministry. Sapagkat, sabi nga po sa Bible, hindi mawawala ng kabuluhan ang mga ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Tignan po natin yung 1 Corinthians 15:58. Sabi dyan, therefore, my beloved brethren, ganda ng pangalan na simbahan natin. Ano na nga ba pangalan na simbahan natin? Beloved Grace Church. Minamahal tayo ng Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Tagalogin po natin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sabayan nyo nga kaya ako. Nakikita nyo ba? 1, 2, 3. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Wow! Palakpakan natin ang Lord doon. Sabi dyan, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Oo, itong oras na to masarap di ba? Dapat nagsisiesta tayong lahat. Pero alam ng Lord ang puso mo. Kaya hindi masasayang ang pagpapagal na ito. Amen ba? Next. We can live the eternal life by renewed passion for the gospel. Okay. May kukwento po ako sa inyo. Ito, dagdag ko po ito dun sa tinuro ni Pastor J. Noong 17 to 18th century, pumutok po yung polio sa mga bata.
No, nagkaroon po ng polio. Talaga ang dami pong mga taong naapektuhan sa polio na yan. Ngayon po, noong early 1950s, yung first successful vaccine na ginawa po ni Jonas Salk. Yan po si Jonas Salk. Siya po yung nakatuklas ng vaccine sa polio. 6 na pharmaceuticals ang kumuha ng kanyang vaccine. Okay? Tinurok sa mga bata. Hanggang ngayon, di ba, may polio vaccine ng mga bata, di ba? Ngayon, sabi sa interview, sabi sa kanya, alam niyo po ba, si Salk wala pong tinubo. Kahit 5 dyan sa vaccine na yan. Sabi dun sa interview noong 1995, sabi niya, who owned the patent? Sabi niya ganyan. Who owned the patent? Di ba pinapatent po yung usually yung mga product para pag iyo nabebenta, yung nakatuklas, may royalty, meron siyang sasahurin. Si Salk, hindi niya yun ginawa. Ang sabi niya, well, sino daw ba ang may-ari ng patent? Ang sagot niya, well, the people I would say, yung people daw, I would say there is no patent. Could you patent the sun? Sabi niya, mapapatent mo ba yung araw? So ano ibig sabihin nito? Acts 4:12. Sabi diyan, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Okay. So sabi diyan, si Jesus. Actually, yung inano nila diyan, si Jesus. No? Nagulat yung mga tao sa courage ni Peter and John. Kasi saan ba kumuha itong mga apostol na ito? Na ang galing mangusap, ang galing magsalita. At sino pinapangaral? Si Jesus. Si Jesus ang pinapangaral nila. Kaya, sabi nga nun, unschooled ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Naisip ng mga nakapaligid, si Jesus ang kasama nito. Kaya anong pinapaano nun? Si Jesus ang nagbibigay ng power, ng wisdom sa ating lahat. Kaya yang si Jonas Salk, si Salk, ang Lord ang nagbigay sa kanya ng wisdom. Kung siya po, hawak niya po yung vaccine at gusto niyang gumaling lahat ng bata, ayaw na niyang magkapolyo ang mga bata, how much more tayo pong believers? Hawak po natin yung pong eternal life. Alam po natin na si Jesus lang po ang makakapagligtas sa tao. Ititikom ba natin yung bibig natin at hindi natin sasabihin sa kapwa natin na si Jesus lang ang tagapagligtas? Kung may cure po sa cancer, alam mo ang cure sa cancer. Ipagdadamot mo ba yon? No. Ito, inumin mo, makagagamot. Kahit hindi mo nga kakilala, kahit stranger, inumin mo. Bakit? Concern ka. Mas concern ka kung saan pupunta ang tao dapat. Hawak natin yun. Alam natin yun. Kaya hindi natin dapat itikom ang ating mga bibig. Amen ba? Amen. So, recap tayo. Balikan natin yung 4 na kanina. Pakibalik. Yan. So, we can live the eternal life by, recap ito renewed understanding of worship, renewed habit of prayer, renewed dedication for ministry, renewed passion for the gospel. Now, ngayon po, dahil renewed na tayo, kailangan lumakas naman tayo. So, dadako po tayo ngayon sa strengthening your life. Palalakasin naman natin yung ating buhay. How to strengthen your life? Number 1. Find your strength in God. Ang kalakasan mo, makikita lang at makukuha lang sa Panginoon. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 1. You therefore, my son, ano daw? Be strong. Sa kanino?
in the grace that is in Christ. Tagalog. Kaya nga, anak ko, magpakatibay ka sa biyaya na nakay Kristo. Okay. Yung po diyang grace, okay? Yung po diyang grace, sa Greek po, charis, na ang ibig sabihin, gift. Gift na binigay ni Hesus Kristo. Yung charis po, unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka. Amen? Sino ba rito ang karapat-dapat na humarap sa Diyos? Kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo makakaharap sa Panginoon. Yun ang grace. Yun ang biyaya. Amen ba? So, paano ba yan, Pastora? Let me illustrate in the life of David. Okay, pupunta tayo sa Old Testament, sa buhay ni David. Sino ba si David? Nung bata si David, sino ba ang kinalaban niya? Si Goliath. Sa pamamagitan lang ng sling, ng tirador. Tama? Tama? Okay. So, si Goliath, nagsilbi yan kay Haring Saul. Okay? Si Haring Saul, nung panahon na yon, inalis na yung anointing sa kanya ni God. Napunta na kay David. So, si Haring Saul, gustong patayin si David. Kaya si David, tumatakbo at tumatakas kay Haring Saul. Okay. Ngayon, pumunta siya sa land of Philistine o sa Filisteo, si David. Doon sa Filisteo, nakaharap niya si Haring Akish. Sabihin niyo nga Akish. Si Haring Akish. Nung nakaharap niya si Haring Akish, humingi siya ng isang bayan. At binigay nga sa kanya yung bayan ng Ziklag. Okay, moving on. Ito na. Okay? Minsan, sinama ni Haring Akish si David para makipagbuno o laban. No, makikipagdigma. Kasama ni David yung 600 niyang soldiers. No? Ngayon, yung mga pinuno, kasi Pilisteo kalaban nito ng mga Hudyo, di ba? Ngayon, sabi nga ng ibang pinuno, Haring Akish, ba't ba sinasama mo yan? Hindi naman Pilisteo yan. Pabalikin mo. Pabalikin mo sa bayan na yung si David. So, walang nagawa si Haring Akish. Sabi ni Haring Akish, David, balik ka na lang doon sa Ziklag. So, ang ginawa ni Haring David, bumalik sa Ziklag. Habang bumabalik sila, may nangyari. May nangyari pala doon sa bayan ni sa bayan na binigay ni Haring Akish kina David. Tignan natin. 1 Samuel 30, tinagalog ko na. Okay. Babasahin ko, sundan niyo ako. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag ng 3 araw. So, nag-travel sila 3 days. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Ziklag. So, may sumalakay pala sa kanilang bayan. Nilusob nila ang Ziklag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay. Kahit isa, iyon ang biyaya. Walang pinatay. Binihag lang. Walang pinatay kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Next. Verse 3. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. So, ibig sabihin, dinala yung pamilya nila. No? Yung lumusob daw yung mga Amalekita, yung asawa at anak ng mga soldiers at saka dalawang asawa ni David, kinuha ng mga Amalekita. Verse 4, kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak. Diba, ganun tayo, no? Kapag may problema, ano ba yan? Bakit ba nangyari sa akin ito? Diba, no? Minsan, tayo, emo. Totoo naman yan, tao tayo, may emotion, ibigay ng Diyos yung emotion, tama? Di man tayo bato Diba? So, ganun din sila David, nangyari din yun. Kaya, si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto. Hindi lang basta, husto. Hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak.
Minsan nagtatantrums tayo hanggang sa nanghihina na ang katawan natin. Tama? Sabi. Verse 5. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam at taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Verse 6. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. So ano yung gagawin kay David? Ikaw wala kang babatuhin ka namin. Nag-aalala si David, babatuhin siya ng no? Pero si David, saan siya nakakuha ng lakas? Dahil inaano na siya nagagalit na sa kanya yung mga soldier Saan siya kumuha ng lakas? Basahin po natin sabay-sabay malakas. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Alam nyo, may mga panahon na nanghihina tayo. Pero ang magpapalakas po sa atin ay ang Diyos. Amen. Maganda din po sa English. But David found strength in the Lord, his God. Sa panahon na tayo'y nanghihina, sa panahon na tayo'y may problema, sa panahon na naghahanap tayo ng mga sagot sa mga tanong natin, ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen ba? Amen. So, moving on. So, strengthen your life. Number 1, find your strength in God. Paano ba tayo makakahanap ng lakas sa Panginoon? Letter A. We find strength in our communion with God. Okay. 1 Samuel 30 verse 7 to 8. Then he said, naging English na. Then he said to Abiathar, the priest, bring me the ephod. So Abiathar brought it. Then David asked the Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? So anong ginawa ni David? Kasi po, noong araw, yung mga priest, meron pong apron. Isusuot yan bago sila magpe-pray. So, nang hiram si David doon sa priest, isinuot niya yung apron at siya mismo ang nag-pray. Nakipag-communicate siya sa Panginoon at hiniling niya ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan, nagtanong si David sa Panginoon, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? Nagagawa niyo ba yan na sa Panginoon na nagtatanong kayo sa Lord na, Lord, ano po ba ang gagawin ko? Alam niyo po ba, kinikilig din ng Panginoon kahit yung bibilin mong, Lord, ano po ba magandang bagay na damit sa akin? Ito po ba? Kahit sa simpleng bagay na yon, ina-acknowledge mo si Lord sa buhay mo, natutuwa po ang Diyos. Amen? Alam niyo, minsan, pag nagluluto ako, Lord, thank you sa pagkain na ito Nawa po maging masarap po ito dahil isi-serve ko to sa family ko. Alam niyo po bang natutuwa ang Lord kahit sa simpleng bagay na yon? Amen? Hindi naman, kasi na natin siya Daddy God na natin siya. Aba nga, Aramaic Aba. Na ibig sabihin, endearment yun. Ibig sabihin, meron ka ng relasyon sa Diyos. Ang daming pangalan ni Lord sa Bible. Pero alam niyo kung anong pangalan ang present ni Jesus sa atin? Pangalan ni God? Father. Ama. Ama na tayo. Ama natin ang Panginoon. Kaya nga tinatawag nating Aba. Pwede nyo rin tawaging Daddy God, Tatay Diyos, Amang Diyos, Abba Father, Heavenly Father. O ano yung endearment mo? Di ba, pagka meron kang karelasyon, honey, mahal, sweetheart, sa Lord, pwede rin yun. Daddy God, Tatay Diyos, Aba. Pag ikay nagdarasal sa Kanya. Kasi mas madaling mag-pray, madaling humingi pag alam mong meron kang relasyon sa Diyos. Amen. Kesa yung God. Pag sinabi mong God, parang ang layo-layo niya. Tama ba? Now, ano pa po? By studying His Word. Kasi po pag hindi natin alam yung mga promises ni God, sayang. Hindi po natin, like for example,
Pray ka na, Lord, pagalingin mo ako, pangilingin mo po ako. Deklara mo lang sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, sa palong tinamo niya, sa sugat ng tinamo niya, ako'y magaling na. Amen? Amen? So, malalaman mo yun kapag nag-study ka ng word. Nagbabasa ka, nakikinig ka, no? Kasi katulad ko minsan, masakit magbasa, oo, dyan na lang ako. Okay? Ano pa? Paano tayo nakikipag-communion kay God? By worshiping Him. Through God. Kanina, ang ganda ng napakabuti mo. Diba? Nakikipag-communion ka kay God. Nakikipag-usap ka kay God. Sa pakikipag-usap mo kay God, lumalakas ang iyong buhay. Strengthening your life. Amen ba? Amen. So, letter B. Sabi dyan, we find strength in our obedience to God. Okay. Tingnan natin uli yung kay David. 1 Samuel 30, verse 8 to 9. Then David asked the Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? So tinanong niya si Lord, susundan ko ba, Lord, itong mga na to? Susundan ko ba sila? And the Lord told him, sumagot si Lord, yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you. To sabi ni Lord, sige, sundan mo. Marerecover mo lahat ng ninakaw nila. And number 9, ano ginawa ni David? So David and his 600 men set out. And they came to the brook Besor. Ibig sabihin, nag-obey si David. Sumunod sa Panginoon. Now, bakit mahalaga na mag-obey tayo sa Lord? Maging masunurin. Alam niyo po ba si Jesus? Si Jesus nag-obey sa kanyang amang Diyos. Kaya naibalik ang fellowship natin with God. Amen? Ang obedience ni Kristo, ginawa tayong karapat-dapat sa mata ng Diyos. Kung hindi sumunod si Jesus sa Diyos Ama, wala tayong kaligtasan. Amen? So si Jesus ay masunurin hanggang kamatayan. Tingnan natin yung Philippians chapter 2 verse 7 to 8. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by what? Becoming obedient to the point of death, even death on the cross. No? Kahit alam ni Jesus na mamamatay siya, isinilang siya para mamatay, sinunod niya ang Diyos Ama. Para saan? Para ba sa Kanya? Hindi. Para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kung hindi sumunod si Jesus, sana tayo pupulutin. Sana tayo pupulutin. Tama. Pero salamat dahil naging obedient si Jesus sa kanyang Ama. Di ba nga, dapat siyang bigyan ng papurit pagsamba. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Tagalogin natin. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Obedience of Christ is an example to all believers of what greatness in God's kingdom entails. Let this attitude of heart, Paul declared, taken from the example of Jesus Christ, continue to motivate all true believers in Jesus Christ. So kung si Kristo sumunod, dahil tayo ay mga beloved ng Panginoon, kaya na rin nating sumunod sa Panginoon. Amen? Yung biyaya niya ang magpapasunod sa atin sa Panginoon. Dahil kung tayo lang, makulit tayo. Tama ba? Ang dami nating alibay. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon
No? Yung alibay na yan, kasi ganito eh. Wag na lang, di ako dyan. Hindi. Dahil nag-obey si Jesus Christ, kakayanin natin, mawawala yung alibay na yan. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Diyan tayo kukuha ng kalakasan para sumunod sa Panginoon. Saan? Saan tayo magiging strong? Sa grace na bigay ng Panginoon. Yung biyaya niya, hihingin ninyo. Amen? So, tignan natin, dahil si David nag-inquire sa Diyos, binigyan siya ng lakas upang labanan ng Amalekita. Nung sumunod siya si David, merong magandang resultang nangyari. Basahin natin kung ano yung resulta na yon. First, ito. What does it mean to be strong in the grace of God? Basahin po natin. This means trusting completely in Christ and His power, not trying to live in our own strength alone. So, hindi natin sa lakas. Kasi pag sa lakas natin, mapapagod tayo. Pero kung galing sa lakas ng Panginoon, sa pagtitiwala sa Kanya, yung pagod na yan, kayang-kaya mo. Hindi ka na halos mapapagod. Go ka ng go. Amen? Katulad ni David. Amen? Amen. So tignan natin, ano nangyari nung sumunod si David sa Panginoon. 1 Samuel 30 verse 18 to 20. David got back everything the Amalekites had taken and he rescued his 2 wives. Okay, ano nangyari nung sumunod si David sa Panginoon? Nabawi niya yung lahat-lahat, pati asawa niya. Nothing was missing. Walang nagkulang. Small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken, David brought everything back. Naibalik niya lahat. Eto pa, naibalik na ni David. No, nakuha niya na, diba? Sumunod siya sa Panginoon eh. Naibalik na lahat nung kinuha sa kanya, lahat nung ninakaw sa kanya. Eto ang bonus pa. Nung nabalik na, he also recovered all the flocks and herds, and his men drove ahead of the other livestock. This plunder belongs to David, they said. Aba, may bonus. Yung lahat pa ng mga hayop, lahat po ng mga gamit, nung Amalekites, nakuha niya. Amen ba? Kapag ka meron pong nawala sa inyo, pagka meron pong nagkulang sa inyo, asahan nyo, ibabalik ng Panginoon, may bonus pa. Ang totoo, sabi doon sa Bible, 120 restoration. Buo na, nabawi nyo na, may dagdag pa. Paniwalaan nyo kung ano ang promise ni God. Amen? Amen. Sa ngayon, siguro, nawala ito sa akin eh. Nawala ito sa akin eh. Pero Lord, I trust in you. Sa lakas mo, ako'y humuhugot. Sa biyaya mo, ako'y nagtitiwala. Alam kong mababalik. May bonus pa. Diba? Ang sarap sa Panginoon. Amen ba? So, napakabuti talaga ng Panginoon. Magtitiwala ka lang talaga. Okay, so next, strengthening your life. Number 1, find your strength in God. We find strength in communion with God. Pakikipag-usap. Pakikipag-niig. And letter B, we find strength in our obedience to God. No? Mag-o-obey ka. Dahil nag-obey si Jesus, kaya na rin natin. Tama? And number 2, multiply your strength through other people. Nilakas ka na eh. Multiply mo sa ibang tao. Alam mo, may mga nanghihina tayong mga kakilala, kapatiran, no? Relatives. No? I-multiply mo yung strength na nasa iyo. Amen ba? Ngayon, alam natin na nakukuha natin yung strength natin sa Lord. Need natin yung ipakilala yung grace ni God sa iba.
Okay, maraming nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Amen ba? Sabi nga sa Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. No? Ang kaligayahan ng Diyos ang aking kalakasan. Totoo yan. Tuwing may nasisharean kami, o kaya naman, tinapik mo yung isang kaibigan mo, tapos na-share mo yung pagmamahal ng Lord, mafe-feel mo, bakit ganun ang ligaligaya ko? Because ito ang sagot, the joy of the Lord is my strength. Kapag masaya ang Lord, nagkakaroon ka ng strength. Amen ba? Okay, so tignan natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these faithful men who will be able to teach others also. Tagalog. Ang mga narinig mo sa akin, ang nagsasalita po dito si Paula, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Si Paul po, sinasabi po niya yan sa batang pastor na si Timothy. Okay, sa Efeso. Okay, sinasabihan niya si Timothy dyan, yung batang pastor. Pero alam niyo po, yung verse na yan, hindi lang po kay Timothy sinasabi, kundi bawat believer, sinasabihan tayo ng Diyos na ituro natin, no? Ituro natin sa iba yung biyaya ng Diyos. Wag lang nating itikom yung bibig natin. Kaya po nandito tayo eh. Kaya itinayo itong church na ito, itong beloved church na ito, para ipasa o i-share ang biyaya ng Diyos sa iba. Sabi dyan, binibigyan niya instruction si Timothy. Kaya parang kami ni Pastor Martin, ang mabatang pastor ay si Pastor J at Pastora Rems. Okay? Binibigyan ng instruction. Bakit? Ibibigay doon sa mga faithful na tagapagturo din ng iba. Kasi para maisalin yung biyaya ng Diyos sa iba. Amen? Amen? Okay, so tignan natin ang 2 Timothy uli, dun sa yung commit this to faithful men. Sabi diyan, word study. Yung commit dyan, ang Greek word dyan ay parateitemi. Means to place alongside, present mo yung truth. By implication, to deposit. Para yung kukomit, ide-deposit mo. Yung alam mo, ituturo mo sa iba. Paul simply saying, if you disciple other people, you multiply your strength through them. So, ano sinasabi rito? Discipleship. Mahalaga po ang discipleship. Alam niyo po ba, bago ang Panginoon ay umakyat sa langit, ito po ang binilin niya. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go. Pag sinabi po diyang go, ibig sabihin, as you are going, kung saan po kayo naroon. No? Therefore, go and make disciple. Make disciple. Gumawa ka ng disipulo. Ano ibig sabihin nun? I-share mo yung goodness ni God. Hindi lang converts. Okay. Patatanggapin kita, tas iiwan mo na. No. Disciple. Turuan mo. Hindi lang maging convert. Turuan mo. Okay? Nakukuha po ba? Galing yan sa Matiteo. Ang Greek word dyan ng disciples ay Matiteo. Galing din yan sa matetes, learner. Okay? Ibig sabihin, yung kailangan matuto. Matuto. Yung dinidisciple mo, matuto. Sabi diyan, Greek word matiteo, helping someone, sabay-sabay tayo, helping someone to progressively learn the Word of God, to become matured, growing disciple, literally a learner, a true Christ follower, to train,
develop in the truths of Scripture and the lifestyle required, helping a believer learn to be a disciple of Christ in belief and practice. Yan pa yung Matiteo. Sabihin nyo nga Matiteo. Ayan. So marunong na kayong mag-Greek, Matiteo. Kala ko dati Mateteo yan. Hindi. Matiteo pala yan. So learner. Kaya kayo, nagpapasalamat ako sa Panginoon din. Just be there. Natututo kayo. Amen? May natututunan ba kayo? Amen. So, matetest kayo. Matiteo kayo. Learner. Okay? Now, kanino ba yan? Kanino ba yan discipleship na yan? Para lang ba yan sa mga pastor, sa mga elders, sa mga leaders? No. Every believers po. No? Magde-disciple po tayo. First and foremost, sa family natin. Family. Okay, example. Kasi pag family, may anak. Tignan natin sa Deuteronomy chapter 4, verse 9. Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them slip from your heart as long as you live. Anong sinabi dyan? Anong instruction? Teach them to your children and to their children after them. Ituro nyo sa anak ninyo. At hindi lang sa anak ninyo, pati sa apo mo. Sa magiging anak ng anak mo, ng anak mo, ng anak mo, ibig sabihin buong pamilya na. Okay? Alam niyo po natutuwa ako, ang dami po nating mga soon meron na po tayong pambata, children Bible school, no? Children Sunday school. Soon. Bakit? Natutuwa ako na isinasama niyo yan. Okay lang yan, kahit na yan, takbo ng takbo dyan. Okay lang yan. Alam niyo kung bakit? Lalaki po sila sa simbahan. Alam nila na mahalaga ang simbahan. Amen? Kagaya niyo po ako, kagaya niyo po ako yung may mga hawak na baby. Yung 4 na malalaki kong anak, naranasan ko pong karga-karga sila. Malayo pa yung simbahan namin. Grabe pa, rough road pa noon. Hindi pa sementado. Pupunta pa kami sa Bulacan. Lahat ng alikabok, sinagap ng aking pangalawa. Kaya nagkaroon siya ng allergy. Pero ngayon magaling na po sa biyaya ng Panginoon. Si Kaina, ayun. Sinagap niya lahat ng alikabok. Nagkaroon siya ng hika. Pero alam niyo po, hindi po ako tumigil. Dinadala ko po sila. No? Dinadala ko kasi alam ko yung kahalagahan ng discipleship. At praise God, lahat po sila ay nagagamit din sa Panginoon. Amen? So, salamat dahil dyan sa mga batang yan, magpapatuloy at magpapatuloy ang biyaya ng Panginoon. Discipleship. Tingnan pa natin yung isa pang sa Deuteronomy din. Chapter 11, verse 18 to 9. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan, itali ninyo ito sa mga braso nyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Diba? Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag ka nakahiga kayo, o kapag kayo'y babangon. Alam niyo po, lahat ng bata na lumaki, na merong pagkakakilala sa Panginoon, mga magulang, walang sakit sa ulo. Kung meron man, ang biyaya ng Diyos ang pipigil sa kanila. Papaalalahanan mo, righteous ka na, anak. Righteous ka na, hindi na iyan dapat sa'yo. Amen? Hindi lang sa anak, sa kapatid. Kung yung magulang mo, hindi pa nakakakilala, yung magulang mo. Mga lahat ng relatives, tita, tito, pinsan, lahat yan. No? Bakit namin tinuturo ito? Malapit na bumalik ang Panginoon. Sa lahat ng mga signs ng second coming, no? Yung second coming, mas malapit ang rapture doon.
So marami pang hindi nakakakilala. Kung may opportunity kayong i-share ang gospel, share it. Amen? So hindi lang sa pamilya natin i-share ang gospel. I-disciple ang ating mga anak, pati na rin sa ibang tao. Amen? Amen? So let's have a recap. Recap ng napag-aralan natin. Noong nakaraan, kay Pastor Je, renewed life. Ngayon naman, na-renew na tayo. Kailangan strengthening your life. So how? Number 1, sabay-sabay po tayo. Find your strength in God. A, we find strength in our communion with God. B, we find strength in our obedience to God. And number 2, multiply your strength through other people. Okay. Sana po meron po kayong natutunan. Okay. So mag-iiwan po ako ng beloved thought. Wow. Ang beloved thought po natin ay, my strength comes from the grace of the Lord. Amen. So sa mga panahon na nanghihina ka, may mga tanong ka, lagi mo lang sasabihin, my strength comes from the grace of the Lord. Okay? Palakpakan po natin ang Lord. Salamat po, Panginoon. Sa panahon po na kami po, Panginoon, ay naguguluhan, salamat, binibigyan niyo po kami ng gabay. Magtatanong po kami sa inyo. Sa panganahon po ng kalungkutan, sa inyo po kami makakatagpo ng kaligayahan. Sa panahon po na magulo ang isip namin, kayo po nag-aayos at binibigyan niyo po kami ng kapayapaan. Panginoon, salamat po. Kayo po ang aming kalakasan. Lord, hindi po namin kaya, pero dahil sa biyaya niyo, makakaharap po kami, makakatayo po kami, Panginoon, dahil po sa tulong ninyo. Kaya ngayon, Panginoon, nais po namin kayong papurihan at pasalamatan. Sa inyo lang po dapat bigay ang mataas na pupuri at pagsamba, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon.